Yung sermon po ng isang pastor, alam na po natin yun, no? Ay naging controversial dahil sa yung content ng kanyang sermon ay naging content ng mga vloggers ng mga YouTube channels ng mga vloggers, no? At ito ay tungkol sa pangalan ng Diyos. Ngayon wala na rin siya sa DCIS, tinanggal po siya sa DCIS dahil doon sa kanyang sermon. At yun ay tungkol sa sermon niya doon sa John chapter 9, no? Alam na po natin yung tungkol sa isang lalaking ipinanganak na bulag. At doon ay tinalakay ng preacher na ito na ang Diyos ng mga Pariseyo na si Yahweh at ang Diyos na nagsugo kay Jesus na si El Elyon ay magkaiba. Si Yahweh, sabi niya doon sa kanyang sermon, ay kadiliman at si El Elyon ay liwanag gaya ni Jesus na liwanag. Ayon sa kanyang nabasa, no? At sa pagpapaliwanag doon sa chapter 32 verse 8 ng Deuteronomy, sabi ron, nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, sa kanyang ibinigay ang mga hangganan ng mga bayan, ayon sa bilang ng mga anak ni Israel, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ang kanyang bayan. Si Jacob ang bahaging mana niya. At ayon doon sa kanyang paliwanag na yon, ayon doon sa kinuha niyang text, ay si El Elyon kasi yung pinuno ng mga Diyos. Kasi meron silang tinatawag na pantheon, no? Yung pantheon, yung mga set of gods. Kagaya halimbawa ng mga Diyos ng mga Roman saka ng mga Greeks. Marami silang mga Diyos, iba't ibang mga Diyos. At merong isang pinunong Diyos. Dito po sa paliwanag niya, at kung marinig niyo pa yung ibang sermon niya, si El Elyon ay maraming mga anak. At isa sa mga anak niya ay si Yahweh. Okay? At dito sa Deuteronomy chapter 32, ibinigay ni El Elyon yung mga bansa bilang kanilang mga mana. At itong si Yahweh nga, napasa kanya yung bayan ng Israel. Yun, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ang kanyang bayan. At ang Panginoon ang pinabanggit dito ay si Yahweh. Si Jacob ang bahaging mana niya. So yun ang paliwanag niya, no, nung pastor na yon, tungkol dito sa Deuteronomy chapter 8. Kasi nga, iba nga si El Elyon at si Yahweh ayon sa kanyang paliwanag. At si Yahweh ay yun ang Diyos ng Israel ayon sa kanyang paliwanag. Gusto ko sana ipakita sa inyo sa PowerPoint yung tungkol doon sa binasa niya sa doon sa Deuteronomy chapter 22, no? Dito ay makikita natin yung mga pangalang, ito yung Names of God Bible, ito yung version na ginamit niya. At dito, hindi ko na pinagsunod-sunod yung mga verse, kinuha ko lang po yung mayroong mga pangalang El Elyon at Yahweh, mga pangalan ng Diyos, no? Okay, medyo naglolo ko yung ating PowerPoint. Pero doon makikita po natin yung pangalang Yahweh, El Elyon, Elohim, no? Na tumutukoy lang sa iisang Diyos. Kung babasahin po nating mabuti yon, ang tinutukoy na doon na Yahweh, El Elyon, Elohim, kung ano-ano pa, ay tumutukoy lang sa iisang Diyos. Ewan natin kung ano po yung nabasa niya tungkol doon sa... Kasi binasa ko rin po yung ibang mga sa ibang mga books tungkol doon. Halimbawa, yung Encyclopedia Britannica. Doon sa Wikipedia, meron din pong mga binabanggit doon. Although yung Wikipedia, medyo
parang sinasabi nila na hindi ito reliable na source dahil maraming pwedeng mag-edit nung Wikipedia, no? Pero sa mga binasa po doon po sa mga nabasa kong mga pangalan tungkol doon ay binabanggit din na ang relihiyon ng mga Pariseyo, yung tinatawag na yung Phariseeism, ay siya ring Yahwism na sinasabi. At doon nga pinapaliwanag na si Yahweh ay yun ang Diyos ng Israel. Pero meron tayong mababasang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si El Elyon at si Yahweh ay iisa. At marami pong mga nakasulat dyan sa Biblia, no? Ganon din po yung makikita natin sa Amos chapter 5 verse 18, no? Na sinabi ron kasi, ang sabi ron, ayon sa kanya, si El Elyon ang kataas-taasang Diyos at si Yahweh ay isa lamang sa kanyang anak, no? Sinabi ron, no? Ibinigay ni El Elyon kay Yahweh ang kanyang mana at iyon ang bayang Israel, no? At ayun nga, meron nga sinasabi ron sa Amos chapter 5:18 tungkol sa pagiging kadiliman, no? Kahabag-habag ang mga okay, ito po, no? Sa verse 18, particularly sa verse 18, sabi ron, how terrible it will be for those who long for the day of Yahweh. Kung babasahin po nating mabuti ito, no? Itong mga talatang ito, yung kadiliman na binabanggit dyan ay yung tungkol sa paghatol na gagawin ng Diyos sa bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. At kung mapapansin nyo, yung mga ginamit dyan ay iba-iba yung pangalan, di ba? Adonai, Yahweh, yan, halos karamihan ay Yahweh. Okay? Ay Adonai, Yahweh, Tsebaot, Elohim, Tsebaot, yung sinasabi. Yan pong lahat ay tumutukoy sa iisang Diyos. At yun ay si Yahweh. Okay? At yung kadiliman na tinutukoy dyan, ay hindi yung si Yahweh ay kadiliman, kundi yung hatol na gagawin niya na darating doon sa bansang Israel. Kasi ang mga kasalanan nila ay napakatindi. Yung kawalan ng hustisya, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung hindi tamang pagsamba, at marami pang iba. Lalo tigit yung oppression nila sa mga mahihirap. Yun yung mga kasalanang ayaw ni Yahweh, at yun ay darating sa kanila. At ang banggit nga dyan, yung kadilimang darating sa kanila, ito yung hatol na darating sa kanila. Hindi po si Yahweh yung kadiliman, kundi yung ipinahihiwatig ng salitang kadiliman. So ang tanong, bakit maraming pangalan ang Diyos? Ano ba ang dahilan? At gaano kahalaga na malaman natin ang pangalan ng Diyos? Ang konsepto po ng pagpapangalan sa Biblia ay nagpapahiwatig ng tinatawag nating authority doon sa mga taong pinangangalanan. Ang isang taong nagbibigay ng pangalan doon sa isang tao ay mayroong authority sa kanyang pinapangalanan. Halimbawa, ang nagbigay ng pangalan kay Adan ay ang Diyos. At si Adan naman ang nagbigay ng mga pangalan doon sa mga hayop. Tinawag nga rin niyang Eva, si yung babae, yung kanyang asawa. Siyang nagbigay ng pangalan doon. Tinawag ng Diyos na Abraham, si Abram. Si Sarah, dating Sarai, pinangalan na niyang Sarah. At si Jacob ay ginawang Israel. At ang bawat pangalan na yan, mayroong mga katumbas na mga kahulugan. Halimbawa, itong si Abram na ginawang Abraham,
Kaya siya tinawag na Abraham ay dahil siya yung magiging ama ng maraming mga bansa. Si Nebuchadnezzar, no, nung siya ay isang hari, pinangalanan niya si Daniel at yung kanyang mga kasama na Mesak, Sadrach at Abednego. Nakalimutan ko po yung mga dating pangalan nila, no. Pero ito ay nagpapahiwatig ng authority doon sa mga taong pinapangalanan. Yan po ang idea ng pagpapangalan sa Biblia. Sa Bagong Tipan naman, si Simon naging Pedro, si Saul naging Pablo, at marami pang ibang mga, iniba-iba yung mga pangalan. Although ang Biblia ay nagre-record ng maraming mga pangalan ng Diyos, kasi nga yung salitang Elohim ay plural, pero meron ding binabanggit na mga singular na yung isahan lang, pang-isahan lang. Halimbawa, dito sa Exodus chapter 20 verse 7, no? Wag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. Sabi sa Psalm chapter 8 verse 1, how excellent is thy name in all the earth. As is thy name, O God, so is thy praise. Sabi sa Psalm chapter 48 verse 10. His name is great in Israel. Ang mga pangalan pong yan ay tumutukoy lamang sa iisa o singular siya, no? Ayon po kay Louis Berkhoff, in the most general sense of the word, then, the name of God is His self-revelation. Kasi ang Diyos ay walang nagpangalan sa Kanya. Kasi wala namang, siya kasi yung authority. Walang mas mataas sa Kanya. Kaya walang nagpangalan sa Kanya. Ini-reveal niya yung Kanyang sarili. Ini-reveal niya yung Kanyang sarili, hindi dahil, nagkaroon siya ng katawagan sa Kanyang sarili, tinawag siya ng mga tao bilang isang Diyos, hindi dahil sa isa siyang Diyos na napakalalim, napakahiwaga, kundi siya ay nagpahayag sa mga tao dahil meron siyang relasyon sa mga tao, lalo na doon sa kanyang mga tinawag. Kasi yung salitang Diyos, hindi naman ito pangalan eh. Ito ay isang titulo. Parang ito ay isang kategory ng isang being. Katulad halimbawa ng mga tao, tinatawag nating human. Pero ito ay isang kategory, hindi po ito isang pangalan. So, gaano ba kahalaga ang pangalan ng Diyos? Gaano ba siya kahalaga? Mahalaga ito dahil nagkakasala tayo pagka binanggit natin ng walang kabuluhan na ang pangalan ng Diyos. Ituturing tayong makasalanan at napakalapastangan yung salitang binanggit mo yung pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Mahalaga ito dahil hindi tayo pwedeng manalangin na hindi darating sa Ama yung ating panalangin kung hindi sa pangalan ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mahalaga rin ito dahil ang Diyos ay mayroong reputasyon, di ba? At hindi niya pwedeng sirain ang reputasyon ng kanyang pangalan dahil lamang sa mga maling pagbanggit nito. Sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi rito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So mahalaga yung pangalan ng Panginoon at walang maliligtas maliban sa isang pangalan na yun. Mahalaga rin ito dahil dito sa ating pinag-aaralan, nasa chapter 17, verse 3, no? Ang sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung makikilala natin yung ating
Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Pero wala namang makakilala sa Diyos malibang ang Diyos yung magpakilala muna sa Kanya. At ito'y sa pamamagitan ng revelation. At panghuli ay bakit mahalaga ito, ang pangalan ng Diyos? Siyempre dahil siya ang kataas-taasang Diyos. Siya ang hari ng mga hari. Siya lamang yung nagtataglay ng isang makapangyarihan at dakilang pangalan. At kagalang-galang ang kanyang pangalan. Sabi sa verse 26, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Kanino niya ipinakilala? Dito po sa chapter 17, yung buong chapter 17 ng John, ang panalangin ito ay unang-una doon sa 12 apostles niya. Sabi dito sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ang tinutukoy po niya rito ay yung 12 niyang apostol. Pero doon, meron siyang binanggit na isa ron, maliban doon sa isa, at yun ay ang anak ng kapahamakan, at yun nga si Judas, ang sabi ron, upang matupad ang kasulatan. Pero kung babasahin po natin yung iba pang mga talata ron, sabi ron ng Panginoon, hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, kundi yung mga taong sasampalataya pa sa Kanya. Yung mga taong alam nating itinalaga para sa buhay na walang hanggan. So yun yung kanyang mga ipinanalangin. Ngayon, ano ba yung pangalan ng Diyos? Although yung buong chapter ng John 17 ay yung tinatawag na, ang tawagan nila rito ay yung high priestly prayer, ito ay nagsasalaysay ng mga panalangin tungkol sa pagluwalhati ng Ama sa Anak, no? Pagluwalhati nila sa isa't isa. Luwalhatiin mo ang iyong anak, sabi ng gano'n ng Panginoon, at luwalhatiin, niluluwalhati kita, sabi ng Panginoon doon. No? Dahil malapit nang pumaroon yung ating Panginoon sa langit, na malapit na niyang matapos yung kanyang trabaho na ipinagagawa sa kanya ng Ama. Ang panalangin ni Jesus na ingatan din ng Ama yung lahat ng ibinigay niya kay Jesus. Hindi lahat dinadalangin ni Jesus, kundi yun lamang mga ibinigay lang sa Kanya ng Diyos. Makikita po natin, ang sabi niya, binantayan ko sila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Pinanalangin din ng Panginoong Jesus yung pagkakaisa ng mga nakakilala sa pangalan niya, no? Yung pag-iibigan ng bawat isa. Pero yung makikita po natin dito ay doon sa verse 3, 6 at saka 26 ay yung pagpapakilala ng ating Panginoon sa kanya, sa pangalan ng kanyang Ama. Sabi rin sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating Panginoon sa pangalan ng kanyang Ama, ay nakakaroon tayo ng pananampalataya na sa Kanya rin nagmula. Sabi dun sa John chapter 6 verse 44, walang taong makalalapit sa akin malibang ang Ama na nagsugo sa akin ang maglapit sa inyo sa akin. So sa pamamagitan nun, sila'y natuturuan at sila'y lumalapit sa Panginoon. At nagre-reveal ang Diyos sa kanila. Kasi wala namang taong makakilala talaga sa Panginoon malibang ang Diyos mismo. Meron nga isang tanong na itinanong sa akin noon how can you know that God exists? Hindi ko po nasagot yun. Siyempre, pwede ko lang isagot. Merong mga nilikha Merong mga bagay na nagpapakita sa atin na merong Diyos talaga.
ang Diyos ay makikita mo sa kanyang mga nilikha. Although sinasabi ng Bible yon na nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero ang tamang sagot pala, only God knows that He exists. Siya lang ang nakakaalam na siya ay nag-i-exist. At paano natin malalaman na siya ay nag-i-exist kung ipapahayag niya sa atin na siya ay nag-i-exist. Kaya walang taong makakilala talaga sa Panginoon malibang pagpahayagan ng Diyos. Sabi sa verse 26, ganun din, ipinakilala ko sa kanilang yung pangalan at ipakikilala ko. Kaya makikita natin dito sa chapter 17, yung kahalagahan ng pangalan ng Diyos na kailangang ipakilala siya ng Panginoon. Sabi ni John MacArthur, the idea of God's name is the summation of all His attributes. Pag pinag-usapan natin yung pangalan ng Diyos, kasama na rin dito lahat ng attributes ng Diyos. The name of the Lord is the full content of His character. Yung pangalan ng Panginoon ay yun na yung kabuuan ng lahat ng kanyang character. Yung kanyang nature at yung kanyang kabuuan. Sa Old Testament, yung salitang the name is used in a very special way, sabi ni John MacArthur. It doesn't just mean that the identifying word to sort somebody out of the crowd. It means the whole nature and character of the person so far as it is known. Pagka ang isang tao ay nakilala mo, hindi lamang sa kanyang pangalan, higit pa ron humihigit pa ron yung pagkakakilala mo doon sa tao na yon. Pag binanggit mo ang kanyang pangalan, alam mo na rin yung tumutukoy na rin ito sa kanyang mga pag-uugali, sa kanyang background, sa istorya ng buhay niya, at kung ano-ano pa na mga nakaukit sa kanyang pangalan. Dito sa chapter 9 verse 10 ng Aklat ng Mga Awit, sabi rito, silang nangakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoon. Ikaw, Panginoon, na hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Sabi, okay, mapapansin po natin, no? Silang nangakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Yung pagkakakilalang tinutukoy dito ay yung nakaranas, naka-experience nung isang malapit na yung closeness nila ng Diyos. Dahil na-experience nila kung ano yung pagiging malapit sa Diyos, kaya sila naglagak ng tiwala. Katulad ng ating mga asawa, kilala natin sila. Sila yung pwede nating pagtiwalaan. Kung meron tayong mga kakilala na mga taong alam natin yung pag-uugali, pwede natin silang pagsabihan kasi meron tayong tiwala sa kanila. Yun ang pangalan nila. Yung mga taong ang merong magandang pangalan, ayaw nilang mabahiran yun ng hindi maganda, di ba? Gusto nilang linisin yung kanilang pangalan. At makikita natin yan, halimbawa, doon sa mga taong ini-interrogate doon sa Senado, na gusto nilang linisin yung kanilang mga pangalan dahil napagbibintangan sila ng mga bagay na sinasabi nilang hindi naman nila ginawa. Sa verse 20 ng Aklat ng Mga Awit, at chapter 20, verse 7, ang sabi rito, ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Kung ang iba ay tumitiwala doon sa mga karo, sa mga kabayo, siguro inaano rito yung kahigitan nila sa kanilang mga kaaway. Sila ay mayroong mga ganitong sasakyan, mayroong mga, basta lahat ng mga kagamitan nila sa pakikipagdigma. Pero babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Doon sila nagtitiwala sa pangalan ng Diyos.
So ang pangalan ay meron pang ay tumutukoy pa. Meron pang mga tinutukoy na ibang bagay na lagpas pa doon sa kanyang pangalan. At ito tumutukoy nga sa mga pag-uugali na makikita natin doon sa taong pinapangalanan. Sabi ni John Mark, the name of God was so sacred. Sabi dito, because of all that it inherently contained of the expression of God's nature, it was so sacred that it was never pronounced by the Jews. So alam na po natin yung ganitong mga turo, no? Na ang pangalan ng Diyos ay hindi binabanggit. Lalo na pagka sila nagbabasa ng banal na kasulatan, pag binanggit, pag naparaan na sila doon sa pangalan ng Diyos, nilalaktaw nila yun dahil napakabanal ng pangalan na yun. Napakasagrado. Kaya, hindi nila pwedeng banggitin yun. Ang pwede lang bumanggit nito yung high priest. Tuwing Yom Kippur, pagka sila ay magse-celebrate na ng tinatawag na yung Feast of yung Atonement, at papasok ang dakilang saserdote doon sa kabanal-banalang dako, ay doon lamang binabanggit yung pangalan ng Diyos. Yun kasing pangalan ng Diyos sa salitang Hebrew, yung tinatawag nating tetragrammaton. Yung tetragrammaton ay yung Hebrew 4 letters. Yun pong YH, VH, WH, no? Ngayon po, ang problema ko diyan, yung salitang Y ay wala doon sa salitang Latin. At yung salitang J ay wala rin noon. Kaya, ang meron lang ay yung salitang I. Kaya yung makikita natin doon sa, nakalagay doon sa ibabaw ng krus ni Jesus Christ ay yung I din, I-N-R-I. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yung salitang I doon ay, yun po ang unang letra ng pangalan ng Panginoon. At kaya lamang po na nagkaroon ng mga vowels yun na A at E ay dahil kinuha roon sa salitang Adonai. At ang ibig sabihin nga nun ay Lord. Ang pinakasimpleng pangalan ng Diyos sa Old Testament ay yung salitang El, God. Yun ang salitang Elohim, ang singular niya ay Eloah. Ito ay plural, nagmula sa salitang Eila, na ang ibig sabihin ay smitten with fear. Parang dinapuan ng takot. At ang ibig sabihin ay ito'y tumutukoy sa Diyos bilang isang strong and mighty one, or as the object of fear. Siya ang Diyos na dapat igalang at dapat siyang katakutan dahil sa kanyang kapangyarihan. Yung salita namang Adonai ay katulad din ng salitang Din or Adan, na ang ibig sabihin ay to judge, to rule. At ibig sabihin, ang Diyos ay siya ay almighty ruler. Yun namang Shaddai o El Shaddai ay nagmula sa salitang Shaddad, nang ibig sabihin ay powerful din, at tumutukoy sa Diyos na siyang nag-aangkin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, yung Elohim ay, yung importanteng pangalang Elohim, ang ibig sabihin ay the God of creation and nature. At yung salita pong Jehovah, na yung salita pong Elohim, ito po yung ginamit na pagtawag ni Abraham doon sa Diyos, na ang ibig sabihin ay siya yung father, siya yung Diyos na mahabagin at maawain. Yung salitang Yahweh and Yahweh Tsebaoth, yung salita pong Tsebaoth, ang sabi ng iba ito ay salita, yung opposition, no? Marami pong nagsasabi na yung salitang Tsebaoth ay host, God of host.
Pero marami kasi binabanggit sa Bible na host kasi, no? Pwedeng ito yung army, pwedeng ito yung angel, pwedeng ito rin yung stars. Pero yung salitang Tsebaot, pag sinabi nating opposition, ito ay lalong nagpapakilala doon sa taong, ay yung karugtong ng tao. Halimbawa, sinabi kong si BBM, ang presidente. Yan. Yung ang presidente ay yun po ay opposition. Siya ay a positive na ang tinutukoy ay yung presidente. Yun. Halimbawa, sinabi kong si Brother Joey ang pastor, no? Yun po ay opposition. Parang nagbibigay ng patunay kung sino yung una mong binanggit na pangalan. Sa New Testament po, meron din po tayong pangalan ng Diyos at ito yung tinatawag nating Theos. Ito po yung kahalili ng Greek na kahalili ng salitang Elohim o Elyon. Yan, the most common name applied to God. Yung salita pong Elyon doon sa chapter 5 ng Mark ay ang ibig sabihin ay kataas-taasang Diyos. Ito po ay ginamit nung lalaking inaalihan ng demonyo. Ikaw ba ay naparito, anak ng kataas-taasang Diyos? Yan, no? At marami pang ibang mga binanggit dito na kataas-taasang Diyos. Halimbawa sa Luke chapter 1 verse 32, 35 at verse 75, ang ginamit po ron ay kataas-taasang Diyos. Sa Acts chapter 7 verse 48, ganun din po. Sa Hebrews 7 verse 1, ang pangalang Elyon ang ginamit. Ang ibig sabihin ay kataas-taasan. At dito sa yung salitang El Shaddai na Panginoon makapangyarihan sa lahat, sa salitang Greek ay Theos Pantokrator. Yun po ay tumutukoy sa salitang Panginoong makapangyarihan sa lahat. At yung salitang Kurios na ginamit din po sa salitang church, no? Nagmula yung salitang Kurios ay kahalintulad po rin po ng salitang Kuriakon nang ibig sabihin ay belonging to the Lord. At ito po yung ang ginamit sa salitang iglesia. Yung pangalan ng Panginoon ay naging bantog dahil sa kanyang mga himala, siyempre. Yung ating Panginoon, nung siya ay gumawa ng maraming mga himala, naging bantog yung kanyang pangalan at maraming mga taong sumusunod sa kanya. Nagpakain siya ng napakaraming mga tao, ginawa niyang maraming tinapay at yung isda, nagpagaling ng mga may sakit. At kung ano pang mga himala. Kaya naging bantog yung kanyang pangalan. Sabi sa Psalm 77 verse 14, ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas. Iyong ipinakilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. So sa pamamagitan ng kanyang mga himala, doon nakikita yung greatness ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 21, siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na iginawakan niya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Si Moises po ang nagsasalita rito at ang kausap yata rito ni Moises ay si Joshua. Ano pa yung mga miracle sa Bible na makikita natin na nagpatanyag sa pangalan ng Panginoon? Siyempre, yung parting of the Red Sea, yung paghihiwalay ng dagat na ginawa niyang parang tuyong lupa. At naging bantog yung pangalan ng, hindi lamang kasi yung Red Sea yung kanyang hinati, no? Pati yung Jordan yata kanyang hinati. At yun ay naging bantog sa iba pang mga bansa. Yung pangalan ng Diyos at maraming natakot noon sa bansang Israel dahil ang Diyos nila ay makapangyarihan sa lahat. At nung nakikipaglaban si Joshua, pinahinto ng Diyos yung araw, di ba? Isa sa mga himalang ginawa ng Panginoon yan. Nagsalita yung asno. Yung hayop nagsalita. Although meron tayong mga hayop na natuturuan ngayon magsalita, pero intelligible para sa kanila yung salitang yun. Kasi
ito ay ginagaya lang nila. Pero nung panahon na yon, nung nagsalita ang asno, ay meron itong meaning kasi ito ay pagre-rebuke doon sa isang tao. At ito ay ginawa talaga ng Diyos. Ano pa yung mga himala na makikita nating nagpabantog talaga sa pangalan ng Diyos? Alam na po natin, marami mga himala sa Biblia, no? Yung tinikom, yung mga bibig ng leon para lamang makaligtas si Daniel. At yung tatlong kasama niya, si Mesak, Sadrak at Abednego, ay hindi namatay doon sa pinainit na apoy na yung mga taong malayo doon hindi pa nakakalapit, namatay na. Pero sila hindi man lang nangamoy yung kanilang mga damit sa apoy, no? Yung paglakad ng Panginoon sa dagat, yung pagpapahinto niya, pagpapakalma niya ng bagyo, biluhay si Lazaro. At maraming ang nagsipunta doon kay Lazaro para lamang makita na binuhay siya talaga, di ba? Maraming nagkusyoso. Marami pang mga himala na ginawa yung Panginoon sa na hindi natin pwedeng isa-isahin kasi hahaba tayo. At marami ring mga pangalan na kaugnay ng mga himala na yon. Halimbawa, yung Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Chidkenu, Jehovah Shammah, at napakarami pang iba. Rose of Sharon, Lily of the Valley, the Resurrection and the Life, the Great I Am. Napakaraming pangalan ng Panginoon na lahat yun ay mayroong nagpapatotoo sa kanyang mga attributes, sa kanyang kadakilaan. Kaya kung minsan pag sinasabi natin meron tayong dumating ng mga bagay-bagay na lubhang kailangan natin, sinasabi natin Jehovah Jireh. Although tumutuko yun hindi tumutuko yun sa mga kotse o sa kung ano-ano pang mga bagay, kundi sa Lamb of God na binigay sa atin ng Panginoon. Sa verse 24 po, ano ang kahilingan ng Panginoong Jesus sa Ama tungkol sa mga nakakilala sa Kanya? Doon sa pinagpakilalan ng Panginoon ng Kanyang pangalan. At ito po yung napakaganda doon sa panalangin ng ating Panginoon. Nagpapakita ito ng napakalaking kasiguruhan, nagpapahiwatig talaga ito ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat anak niya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sabi nito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Di ba napakaganda nung mga salitang yun, mga panalangin ng Panginoon nyo? Lahat ng mga ibinigay mo sa akin, ibig ko na makasama ko para makita nila yung aking kaluwalhatian. Doon sa chapter 14, binanggit din yun. Kung saan ako dumuon, kayo rin ay dumuon. Nagpapahiwatig ito ng isa sa mga dakilang himala ng Panginoon. At ito nga yung resurrection. Yung pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ang tanong karapat-dapat ba tayo ron sa pag-ibig ng Diyos na yon? Sino ba tayo? Tayong mga makasalanan para tumanggap ng ganong pag-ibig ng Diyos. Sino ba tayo para pagpahayagan ng Diyos sa Kanyang pangalan? Ang sabi nga sa Aklat ng Mga Awit, O tao, sino ka? Parang, O sino kang tao? Sabing gano'n ng Panginoon. that you are mindful of Him. Who are you? So ito pong
sinabi ng Panginoong ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na dapat nating makilala yung ating sarili. Yung agwat natin sa Panginoon doon sa Kanyang pangalan at kung sino tayo. The more na nakikilala natin yung ating Panginoon, mas lalo nating nakikilala kung ano yung ating kalagayan bilang mga tao. Naalala ko tuloy yung isa sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon nung yung mga mangingisda, sila Pedro at yung kanyang kasama ay nangingisda at wala silang mahuling isda. At ang sabi ng Panginoon, ihulog nyo rito ang inyong lambat. Sabi nung dalawa, ni Pedro at ni Juan yata yun, Panginoon, magdamag kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa salita mo, ihulog namin ang lambat. At nung hihulog nila yung lambat, ay halos magkampupunit yung lambat. At malulunod pa sila dahil sa bigat sa dami ng kanilang nahuli. At doon nakita nila yung kanilang karumihan. At nakita nila yung kalwalhatian ng Diyos. Kaya sabi nila, lumayo kayo sa akin dahil ako'y makasalanan. So nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. At nakita nila yung kanilang karumihan. Sa karugtong verse, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Before Abraham was, I am. Yun po yung pinahihiwatig ng mga sinabi ng Panginoon na yun. No? Bago, ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanlibutan. Naroroon na, ando doon na yung existence ng ama at ng anak. Kasi meron tayong tinatawag na yung love of complacency. Na ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay masaya na siya dahil siya ay nagko-contemplate sa kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig na ito ay hindi pa ni-share sa mga tao. Pero sa Trinity ay nandoon na yung pag-ibig sa isa't isa. At dito nga sinasabi ng Panginoon, ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. At dito makikita rin po natin na yung pag-ibig ng Diyos pala, binabanggit din sa ibang mga kasulatan, na bago pa tayo nilikha, bago pa tayo sinilang sa mundong ito, ay nakilala na tayo ng Diyos at nakalaan na yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At nagpapakita ito ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sa 25, O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ang sabi ron, binulag ng sanglibutang ito ang mga mata ng mga taong hindi kumikilala sa iyo at hindi nakakaalam ng gospel. Sino ngayon ang Diyos ng sanlibutan? Sino ang kadiliman? Si Yahweh ba? Alam nating hindi. At ang pangalan ng Diyos ng sanglibutang ito ay Apollyon. At yun po yung Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas. Hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi sa Matthew 11 verse 25, nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong nilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama,
At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So nakikilala talaga ng Diyos, ng Panginoon yung kanyang Ama. Dahil ang nakakilala sa anak ay ang Ama, at ang nakakilala sa Ama ay ang anak. At tayo rin ay makakilala sa Ama at sa anak. Dahil ang sabi rito, yung ibiging pagpahayagan ng anak. Nagpahayag na ba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Hanggang saan natin kakilala ang Diyos? Hanggang saan natin, ano yung naaabot ng ating pagkakakilala sa Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos kung tayo ay busy sa iba pang mga gawain? Ano nangyayari pagka ang isang tao ay gumagamit ng kanyang pangalan na wala namang relasyon sa kanya? Alam natin yung istorya ng 7 anak ni Sceva, di ba? Sabi ron, datapwat sa Acts chapter 19 yata, no? Acts chapter 19 verse 13. Datapwat ilan sa mga Hudyong pag-aalagala na nagsisipagpalayas ng masamang espiritu ay nagsisipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanhi ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Yan. Pinalalayas nila yung masamang espiritu sa pamamagitan ng pangalang ipinangangaral ni Pablo. Yan sabi ng mga demonyo, si Jesus kilala ko at si Pablo, pero ikaw sino ka? At alam nyo nangyari, yung masamang espiritu ay tumalon sa kanila at pinagugulpi sila at nagkanda hubo-hubo sila sa kanilang pagtakas. Mahirap gumamit ng pangalan ng Panginoon kung wala ka namang relasyon sa Kanya. Sa Matthew 7 verse 22, marami ang mga sasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Naalala ko po yung preaching noon na sabi rito na at ako'y medyo na-touch doon. Sabi, napakahirap yung i-reject ka ng isang tao, di ba? Pero pagdating sa langit at malaman mo na inire-reject ka ng Panginoon dahil sa hindi ka naman niya nakikilala, yun ang pinakamasamang bagay na mangyayari sa'yo. Yung ikaw ay i-reject ng Panginoon. Yun yung mga taong gumagamit ng kanyang pangalan pero hindi naman talaga kilala ang Diyos, yung walang relasyon sa Kanya. Sa verse 26, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko. Yung salitang ipakikilala ko ay nagpapahayag ito nung patuloy na pagkakilala pa sa Panginoon. At ito yung nakukuha natin sa pamamagitan ng patuloy na pagmumuni-muni, pag-aaral ng salita ng Diyos, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At anong dahilan nun? At ano ang gusto ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakilala? Ang sabi rito sa kasunod na talata, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila. Paano natin ipapahayag yung salitang pag-ibig ng Diyos sa kanyang Ama? At yun din yung pag-ibig na gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung pag-ibig na yun. Sabi nung isang awit,
The more that I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day almost heaven, my heart overflows. The more that I serve Him, the sweeter He grows. At habang tumatagal na tayo'y nag-aaral ng Kanyang mga salita, patuloy natin siyang nakikilala. At lalo nating nakikita yung kadakilaan ng Diyos dahil sa Kanyang pangalan. Tinuro niya sa atin sa Kanyang panalangin, sambahin ang ngalan mo. Wala nang ibang dapat sambahin kundi ang pangalan ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, bilang pangwakas po, sabi rito, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito at nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Lahat po ng mga taong nakakilala sa Panginoon, lahat ng mga bumabanggit ng pangalan ng Panginoon ay lumayo sa kalikuan. Magpatuloy po tayo sa kabanalan. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila ang pangalan mo, Panginoon. Tunay nga nakarapat dapat sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. At walang ipinahahayag, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan, kundi ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan. Nawa makita, Panginoon, sa buhay namin ang iyong pangalan, Panginoon, at hayaan mong magliwanag sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang pangalan mo na tinataglay ng bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung patuloy kaming nagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung dumarating sa buhay namin, Panginoon, na hindi nakikita, na hindi na ipapahayag yung pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na magpatuloy kami sa pagkilala sa iyo, sa iyong dakilang pangalan. Nawa, O Diyos, ay patuloy kang maluwalhati. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.